We're done with Israel's wars and done with you controlling the right-wing geopolitical discourse. We're done. You go fight Iran. You go form an army and fight Iran. You go to Israel and mga kaibigan, 7 po sa buwan ng Marso 2026 mga kaibigan. Pakinggan natin ito mga kaibigan. Ito ay unedited vlogs po ito, at ako naman po ay vlogger din, pero I'm just giving a reaction on this mga kaibigan. Panoorin natin. fight us. We are American people. It's not our problem. And you're not going to convince us otherwise. We're done. Israel has been convincing us that their issues and their enemies in the Middle East are ours since the 80s. And all it's done is cost us trillions of dollars and tens of thousands, if not hundreds of thousands, of American lives. We are done. The deception is over. The game is over. And you're not going to insult us because we're done playing. You're not going to insult us because we're done with Israel's wars and done with you controlling the right-wing geopolitical discourse. We're done. Yung mga kaibigan, mismong mga Amerikano, mamamayan ng Amerika ay galit na galit sa pinaggagawa ng kanilang presidente mga kaibigan. Actually, muntik nang ma-impeach yan mga kaibigan, kaya lang protektado siya ng mga batas mga kaibigan. Kaya hindi ko lang alam kung maliligtasan nyo ngayon tong problemang ito na kinakaharap niya. Kulang ang buhay ni Donald Trump para ipalit, kahit mga mayaman pa siya, lahat ng kayamanan niya. Pagsama-samahin mo pa pati kayamanan ni Warren Buffett kung gusto niya, pati kayamanan ni Bill Gates, kulang po yan upang ipambayad sa damage na ginawa, kagagawan ni Donald Trump mga kaibigan. Mismong mamamayan ng Amerika at Kongreso ng Amerika ay ayaw isinusuka ang pinaggagawa ni Donald Trump mga kaibigan. Kaya si Donald Trump ay malaki ang pagkakaibang nilang dalawa ng kanyang pinatay na Supreme Leader ng Iran mga kaibigan. Anong pagkakaiba mga kaibigan? Si Donald Trump mga kaibigan ay kinasusuklaman ng halos buong Amerika ngayon mga kaibigan. Samantalang si yung Supremo ng Iran na isang Shia Muslim na pinatay ng Amerika ay isang reliyosong Shia Muslim at nananatiling martir. Itinuturing siyang bayani ng buong Iran, solid iniiyakan, minamahal ng kanyang mga kapatid mula pa noon mga kaibigan. At hanggang sa kanyang kamatayan, matamis ang naging kanyang kamatayan dahil ang kanyang martyrdom ay talaga namang umiral sa buong angkan, sa buong nasyon, sa buong bayan ng Iran mga kaibigan. Hindi natin sinasabing tama ang ginagawa ng Iran. Ako ay isang Muslim, ako ay isang Sunni Muslim, magkaiba kami ng pananampalataya. Bagamat kami ay Muslim, ang aming mga ninuno ay nagkaroon ng bangayan sa usapin ng liderato ng Islam. Ganun pa man, anuman ang ating mga dahilan, ang katotohanan ang Shia ang pinakamalapit na Muslim sa kasaysayan ng buong mundo mga kaibigan. Sabihin na natin hindi sila tunay na Muslim, bagamat inaangkin nilang sila ang tunay na mga Muslim. Ang katotohanan ang kanilang sala, ang katotohanan pinahahalagahan nila ang banal na Quran na pinaghirapan ng Rasul. Ang katotohanan binibigkas nila at tunay na minamahal ang Suratul Fatiha mga kaibigan. Ang katotohanan sumisigaw sila ng Allahu Akbar, Alhamdulillah. Mga kaibigan, hindi ba iyan ay sagisag na sila ay mga Muslim din? Sinabi na nga ng kapatid na Robin
na hindi yan usapin ng Shia o Sunni. Tayo ay mga Muslim. Mga kaibigan, huwag tayong tumahan doon sa naganap na labanan ng mga nakaraan. Mga kaibigan, ang ginawa ng pakikialam ng Iran laban sa Israel, ang kanyang pagsupply ng mga armas para samahan ang Palestine sa kanyang karukhaan, sa kanyang kagipitan. Bagamat siya ay kaibayo sa pananampalataya, siya ay Shia at ang Sunni ang umiiral na kamusliman sa bahagi ng Palestine. Hindi ba't ito ay isang bagay na dapat pasalamatan, ang pag-aakbay ng isang kapatid, pagmamalasakit sa ginagawang kaapihan ng mga Peking Israel? Yan mga kaibigan. Hindi alam ng marami sa bayan, lalo sa bayan Pilipinas, ang tunay na kwento, sapagkat ito ay natatago sa wikang English, mga kaibigan. Hindi lang natin alam kung marami ba sa ating may eksperto ng salitang English ang sumusubaybay dito, mga kaibigan. Ugatin po natin na ang pang-aapi na dinanas ng Palestino sa kamay ng Peking Israel, mga kaibigan. Wala na pong tunay na Israel sa ngayon, mga kaibigan. Nangalat na po yan, sapagkat natupad ang sinabi ng Kristo na kanilang pinagbalakang patayin. Ang sinabi niya, mapupunta ang pagpapala sa mga bansang nagkakabunga at aalisin sa inyo. Dahil dito, siya kasi ang natitirang na huling hain po. Huling hain na ibinigay ng Diyos, tinanggap ng Diyos, hain yun. Isang banal sana na hain, propetang isinugo para sa kanila upang pag-isahin ang mga nangalat na tupa. Dahil kahit papaano minahal ng Diyos ang bansang yan, alang-alang sa kanyang napakabait na alagad na si Propeta Ibrahim. At itinuro niyang hindi lang lalang kundi tinawag niyang isang kaibigan, si Prophet Ibrahim alayhi salam, na kaibigan. Kaya lang, dahil sa kanyang mga anak, ang mga anak din niya ang sumira kung bakit nawala ang pagpapalang sana ay nasa kanila, mga kaibigan. Ngayon, ang mga bansang nagkakabunga ay wala namang iba kundi ang kanyang kapatid na mga Muslim, mga kaibigan. Ang kanyang mga kapatid sa lipi ng Ismail, mga kaibigan. Yan po. Ang mga kapatid na Palestino, baka magkamali po kayo, hindi po ang Palestine na ngayon na umiiral ngayon. Ang Palestine, hindi po yan yung Palestine na angkan ni Goliath. Hindi po yun, mga kaibigan. Hindi po yan yung Palestine na mortal na kaaway ng Israel. Hindi po yan. Hindi niya kapatid yung kaaway niya. Ibang lahi, mga kaibigan. Ngayon, itong Palestine ngayon, iyan po ay mga tunay na kapatid. Kamag-anak po yan ng lahing Israel. Iyan po ay kamag-anak nila. Pinsanin po nila yan sa lipi ni Ismail. Ang Israel po ay galing sa mga anak ni Isaac. At ang kamag-anak nilang yan ng mga Palestines, yan po ay mismong galing sa angkan mismo ng Propeta Abraham, mga kaibigan. Para malaman po natin yan. Maalaman ang hindi nakakaalam, mga kaibigan. Ngayon po, ang banal na Quran ay ibinaba sa nag-iisa lamang sa isang tao, mga kaibigan. Na tuwing ibababa ang mga sitas ng Quran, nagkakasakit po yan. Ayan ang pinagtiisang gawin ng Propeta Muhammad alayhi salam. Siya ang tinutukoy para sa aming mga Muslim na ibinilin ni Kristo na may darating kasunod niya na siyang mga aliw. Mga kaibigan, hindi sinabi kailanman ni Kristo na siya ay sambahin. Alam ninyo yan, kayong mga Kristiyano, kayong mga born again Christian. Alam naman ninyo yan. Bakit ayaw nyo tanggapin? Nasa inyo na ho yan kung tatanggapin nyo o hindi. Pero ang banal na kasulatan, ang Biblia mismo, ay nagsasabi ng kamalian ng iyong dinadalang pananampalataya na pilit ninyong nire-reconcile at dinajustify na si Kristo nga ay dapat sambahin.
at si Kristo nga ay anak daw ng Diyos. Mga kaibigan, sa lumang tipan kayo tumingin, huwag kayo tumingin diyan sa bagong tipan, dahil ang bagong tipan ay punong-puno ng pangbabalahura sa banal na kasulatan, mga kaibigan. Ngayon, mga kaibigan, dapat malaman natin at tanggapin ang mga katotohanan na may kaakibat ng mga ebidensya, mga kaibigan. Una kong pinaniwalaan ng Biblia, dahil tunay naman po mayroong ilog Jordan. Naniwala ako sa Biblia kasi mayroong tinatawag na mga lugar na nakasulat, nakaatang, makikita naman doon, mga kaibigan. May Arabia, tunay naman na may Arab doon, mga kaibigan. So, bukod pa sa mga halimbawa na ipinakita na tulad nung mga coins na umiral sa panahon ng Caesar, mga kaibigan. So, dito naman makikita natin ang mga Muslim mismo ay nakapagpapakita ng mas matitibay na katibayan ng pag-iral ng relihiyong Muslim, mga kaibigan. Paano yun? Makikita nyo ang mga kasaysayan, buhay na halimbawa, katulad ng lugar na yan ng Makkah, na kung saan ang pinakadakong lugar ng mga Muslim, pinakadakong lugar na banal para sa mga Shia at mga Sunni, mga kaibigan. Bagamat nag-away dahil sa usapin ng liderato, hindi nangangulugan ang away na yan ay magpapakailanman, mga kaibigan. Hindi ikinatutuwa ng mga Muslim at ng mga Shia ang nangyaring karahasan umiral dahil sa hindi pagkakaintindihan ng kanilang mga ninuno. Ngayon, mga kaibigan, itong sitwasyon na pinaggagawa ng Amerika, I'd like to add, you go fight Iran. sa halip na kanyang pagbatiin ang dalawa, gumit na huwag kumampi. Ang ginawa niya, sinuportahan niya ang pagpatay na pinagawa ng Israel laban sa maliit na bansang kanyang tinahanan. Mga kaibigan, bisita po ang angka na yan, ang mga taong yan na dayo lamang sa lugar ng mga Palestino. Pero ang nangyari, inangkin nila yung lugar at pinalayas ang may-ari ng tahanan, may-ari ng lupain. Tapos ngayon, iyan ang ipinagtatanggol ni Donald Trump. Bagay na madun mo makikita kung ano ba talaga ang tunay na mukha ng US, mga kaibigan. Ang US ay international bully. Ano ang katibayan ko, mga kaibigan? Naalala niyo yung Philippine-American War? Philippine-American War? Anong tawag natin dyan? Philippine Independence Day. Wag, dapat hindi ganun ang itawag yan. End of Philippine-American War. Dapat ang itawag yan. Para maalala ng bayan na there was upon a time that there was a war between America and the Philippines, mga kaibigan. And the number of casualties happened, the number of killings done by the US government against the Philippines is almost the same, kasindami ng napatay ng mga Hapones during World War II. Take note, sinakop tayo ng mga Hapon sa panahon ng pandaigdigang digmaan. So mayroon talagang naganap na World War II. So labo-labo ho yun. Kanya-kanyang pananakop ng bansa, walang umiiral na batas. Crisis ho yun. World War II. Pero sa panahon na tayo ay sinasakop ng Amerikano, walang kaguluhang pangmundyal na nagaganap. Mapayapa ang bansa, ang buong mundo, walang gera, kundi ang gera ay sa pagitan ng US at ng maliliit na bansa, katulad natin, maliit na bansa, pulo-pulo na bahagi ng Pilipinas. So mayroong tunay na naganap na digmaan sa pagitan ng US at ng mga Pilipino. Pero hindi nagpatalo ang mga Pilipino. Patuloy ho tayong lumaban at isa sa mga namatay dyan ay ang mga Del Pilar. Yan, si Gregorio Del Pilar, dahil sa kanyang pagtatanggol sa kanyang presidente noon na si Emilio Aguinaldo, mga kaibigan. Isang Kabitenyo, si Aguinaldo, na isang Kabitenyo na pumatay sa Supremo, sa pinakamataas na leader ng KKK. Kapwa niya bayani, kapwa niya Pilipino, kapwa niya na naghirap, alam naman niya na iyan ay founder. Iyan ay nagtatag, siya ang nagtatag ng KKK. Ngunit gayon na lamang ang kanyang madali ang pagpatay sa taong yan. Hindi niya inisip ang kabayanihang ginawa ng tao,
kundi ang naisip niya ay ang alitang namagitan sa kanilang dalawa. Iyan si Aguinaldo, mga kaibigan. Ngayon sa aking henerasyon, ako ay 55. Ayon sa mga libro at paglalagam natin sa mga tunay na pangyayari, mga kaibigan, sa tingin nyo ba mali ako kung tawagin kong si Aguinaldo ay isang taksil at traidor sa bansang ito, mga kaibigan? Sabihin na natin nakasama sa Sanakibaka. Ang tanong, yung bang mga aklat na yan na pinapanigan ng ibang mga Kabitenyo ay tunay bang nangyari? O kanilang binaluktot ang kasaysayan? Mga kaibigan, mismong yung mga aklat na nagsasabi na pinatawag si Bonifacio upang ayusin ang sigalot na namamagitan sa magdiwang at magdalo, dahil nagkakaroon na ng pagitan ang magkabilang panig. Ngayon, mga kaibigan, sa halip na maayos, sila mismo ang magdalo ang nag-invite upang isali ang dapat sana ay moderator na nasa gitna na si Andres Bonifacio. Hinikayat nila na sumama na lang din sa eleksyon. So ngayon, walang tinatawag dyan na neutral position. So isipin ninyo, dahil sa kanilang pagpupursige na maganap ang isang madali ang eleksyon, hindi nila iginalang yung pagiging neutral sana ng presidente, kundi kanila pang hinamon sa kadahilan ng ginanapang bagay na yan mismo sa baluarte ni Aguinaldo, mga kaibigan. Ayaw kong magalit sa mga Kabitenyo, wala namang kinalaman ng young generations na yan. Pero ang totoo, yung kanilang ninuno ay malaki ang problema at sagutin na hindi na-resolba, mga kaibigan. Malinaw ngayon sa atin na nagumpisa ang kolonyal na pangangasiwa sa ating bansa. Malaya daw tayo pero nasa under naman tayo ng kanilang maniobra at tayo naging kolonyal ng Amerika. Mula sa panahon ni Emilio Aguinaldo hanggang sa pangkahuli-huli ang mga presidente, huminto lamang yan ng bagya nang nakaupo na ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ngayon, mga kaibigan, ang pumalit na naman ay isa na namang tiwaling gobyerno, tiwaling leader, anak ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na walang ginawa kundi magkalat, mga kaibigan. Ibinoto namin ngunit nagkamali tayo, mga kaibigan. Anong ginawa ng Pangulong yan, mga kaibigan? Puro kaguluhan. Ang mga sundalo ay napagod na magkudita dahil sa maraming attempt na ginawa ni senador ngayon o dating senador, nalimutan ko na ang pangalan, mga kaibigan, ang senador na yan. Ayan si Honasan, mga kaibigan. Mga kaibigan, ang bayan natin ay madaming pinagdaanan, ngunit lahat ng problema na mayroon tayo ay nagugat yan dahil sa maling sistema ng gobyerno na mayroon tayo, mga kaibigan. Lahat yan government system na kaugat. Ngayon, mga kaibigan, dapat malaman natin at tanggapin natin na tayo ay pinagsamantalahan ng Espanya, at kung ano ang ginawa ng Espanya sa ating bayan, dayuhan sila, bisita, ngunit ang ginawa sa atin, pinagpapatay tayo. Ganyan ang ginawa ng Israel sa lugar ng Gaza. Ayan po, mga kaibigan. Ano man ang dahilan, marami pong mga bagay, komplikadong bagay na maaaring magsabi na reasonable ang ginagawa ng Israel. Ngunit tignan natin ang magkabilaang issue. Kung meron kayong time, inyong alamin. Maraming mga vlogger dyan na nagsasaad ng mga kasaysayan naganap. Pero ganun pa man, ang inyo pong lingkod ay magsisikap na alamin ang buong istorya. May bahagya akong napakinig pero hindi ako sigurado. Walang kompletong detalye, kaya ayaw ko munang ituloy ang vlogs na yan patungkol sa mga ugat ng hidwaan ng Iran at ng Peking Israel. Yan lang muna, mga kaibigan, sa ngayon. Maraming salamat. Ito po ay reaction video at sana ay hindi ako hatulan ng
YouTube sa bagay na ito. Ito naman po ay nakadisclose, wala tayong tinatago. Nandyan po yung vlogger. Ang vlog na yan ay Ever Hit Enough, Breezy Politics, Super Thanks. Okay, Mark Lieben, Zionist Broadcaster. Okay, mga kaibigan, i-like nyo po yan, si Mr. Mark Lieben. Kanya pong content ito pinakita ko lang dito sa aking vlogs para naman makita ng iba na sumusubaybay sa atin kung anong meron. Kung kayo wala ng time para manood ito, at least madadaanan ninyo, mga kaibigan, para malaman din ninyo na marami talaga sa mga Amerikano ang ayaw sa pinaggagawa ng kanilang Pangulo. Maraming salamat, mga kaibigan. Work on yourself. You go fight Iran. You go form an army and fight Iran. You go to Israel and fight Hamas. We are American people. It's not our problem. And you're not going to convince us otherwise. We're done. Israel has been convincing us that their issues and their enemies in the Middle East are ours since the Galit na galit ang mga Amerikano, mga kaibigan. Isa ito sa mga galit na galit. Hindi naman natin problema yung problema ng dalawa, ba't tayo nakialam? Ngayon, ang buong mga mamamayan ng Amerika ay nalagay sa panganib. Kung sila ay birahin ng Iran ngayon at mamatayan sila, hindi nila masisisi ang Iran, mga kaibigan. Dahil kung hindi naman gagawin ng Iran ang pagkapasabog sa mga base militar ng US, ang base militar na yan ng US na kung saan meron din tayo noon ay siyang gagamitin upang upang salantain ang buong bayan ng Iran, mga kaibigan. Ang ginagawa niyang pagpapasabog sa lahat ng mga base militar na kanyang maaabot